kong kaibigan, kumusta kayo? Welcome sa ating panibagong CBC Online Class sa inyong tahanan. Ako si Teacher Kissy at sama-sama tayong matuto. Narating na natin ang huling klase para sa season na ito. Marami tayong mga magagandang bagay na dapat tandaan ngayon. Halina, samahan niyo ako. Pero bago ang lahat, sagutin muna natin ang mga katanungan dahil gusto kong malaman kung magaling talaga kayo. Sino ang nakakaalala sa kwento ng magkapatid? Ang dalawang magkapatid na lalaki na nanghiling sa kanila ang kanilang ama na magtrabaho sa ubasan. Sinabi ng isa na pupunta siya, ngunit sa huli ay hindi naman siya pumunta. At ang isa naman ay nagsabi na hindi siya pupunta, ngunit sa huli ay pumunta siya. Isipin mabuti ang kwentong ito. Mga bata, bakit sa tingin ninyo hindi pinagpala ang ama at lolo ni Haring Asa? Screen time! Sasagutin ni teacher ang mga tanong na ito maya-maya. Tandaan ang mga ito at alamin mo kung nakuha mo ang tamang sagot at labanan ang mundo patungo sa kaharian ng Diyos. Alalahanin natin ang lahat ngayon. Una, sino ang nakakaalala kung ano ang tagapagprotekta ng kaligtasan? Kung ang sagot mo ay takot, congratulations! Dahil ikaw ay tama. Ayun nga. Dahil katulad ng kwento ng magkapatid, sinabi ng una sa kanyang ama na hindi siya pupunta. Kahit na hiniling pa ito sa kanya, ngunit pinagsisihan niya ito. Bakit kaya siya nagsisi? Dahil siya ay nagkaroon ng pagkatakot at nang siya ay nagsisi, siya ay sumunod. Siya ay pumunta at ginawa ang pinag-uutos ng kanyang ama. At ganun din sa atin mga kaibigan, ang batang may takot sa Diyos. Sa sandali na siya ay magkamali, agad na ang takot ay dumarating at parang may maliit na bato sa kanyang sapatos. Naaalala niyo ba ito? At hindi siya mapakali hanggat hindi maayos ang sitwasyon. Ganito ba kayo? Mga bata, ang takot ang tumutulong sa atin na huwag sundin ang ating kagustuhan. Ano ang ibig sabihin nito, teacher? Halimbawa, kapag nandun ka at nakikipaglaro sa iyong kaibigan at oras na para pumunta sa CBC at sasabihin mo na, "Oh, hindi ako pupunta ngayon, makikipaglaro ako sa kaibigan ko." Mga bata, nagpapakita ba ito na may takot ka sa Diyos? O kapag sinabi mong late ka na natulog at imbis na pumunta ka sa CBC, unti-unting nawawala ang takot mo at hindi mo mamamalayan. Kung may takot ka sa Diyos, nagkakaroon ka ng tapang. Ano ang tapang na ito? Lakas para manatili at magpatuloy. Gawin ng tama upang hindi bigyan ng puwang ang mga kagustuhan ng iyong puso. Kapag ang takot na meron ka ay totoo, ito ay nagreresulta ng pagsisisi kung saan ay inaamin mo na ikaw ay nagkamali at hindi mo na ito uulitin at hindi na muling gagawin pa ang pagkakamaling iyon. Kaibigan, naaalala mo ba ang nilikha ng Diyos? Oo, hindi ba? Lahat ng kanyang ginawa ay perpekto at palaging magiging perpekto. May labis na pagmamahal at pangangalaga. Kaya, isipin mo na lang, kung inalagaan ng Diyos ang lahat hanggang sa pinakamaliit na detalye, kapag mahal natin ng Diyos at may takot tayo sa Kanya, hindi ba niya tayo aalagaan? Mga bata, sino ang nagsabi nito? Si Jesus mismo. Sinabi niya sa atin, kung talagang mahal natin siya, tinutupad natin ang kanyang salita at ang pagtupad ay hindi lamang sa pagsasaulo. Ito ay pagsasaulo at pagsunod. Ito ay paggawa. Kaya naman, kung mahal natin ng Diyos, tiyak na mahal niya rin tayo. At sa kwento naman ni Haring Asa, ano ang sagot sa katanungan patungkol sa kanya? Naalala mo ba na si Haring Asa ay isang halimbawa ng pagkakaroon ng takot? May takot siya sa Diyos.
tinutupad niya ang salita ng Diyos. Kaya naman siya ay iba sa masasamang halimbawa na nakita niya sa kanyang ama at sa kanyang lolo. Nakita niya na ang mga halimbawang ito ay magdadala lamang sa kanya sa masamang landas. Kaya iba ang ginawa niya. Sumalungat siya sa daan na iyon. Kaya naman pinagpala siya ng Diyos sa lahat ng kanyang ginawa. Kaibigan, kung gusto mong maging bata na may takot sa Diyos, kung gusto mong sundin ang halimbawa ni Haring Asa at ang halimbawa ng anak na sa huli ay nagsisi at sumunod, kailangan mong magkaroon ng takot sa Diyos, sundin ang kanyang salita at tunay na sumunod. Maaari nating simulan ang desisyong ito sa isang panalangin. Sabihin lahat ito sa Diyos. Kaya ngayon na ang oras para makipag-usap tayo sa Kanya. Ipikit ang iyong mga mata, ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at ulitin mo sasabihin ni Teacher. Panginoong Hesus, nagpapasalamat ako sa direksyon na ibinigay mo sa amin ngayon. Tinuruan mo kami na mamuhay sa katotohanan at sa tamang daan. Panginoong Hesus, humihingi ako sa iyo ng tawad sa mga panahon na hindi ko nagawa at hindi ko nasunod ang gusto mo. Ngayon ay tunay na ako na nagsisisi. Kaya naman, Panginoon, ibigay mo ang Espiritu Santo mo para katulad ni Haring Asa ay sumunod kami sa iyo at manatili sa tamang daan hanggang sa wakas. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayon ay oras na para isagawa ang lahat ng ating natutunan ngayon. Diyan mismo sa inyong tahanan, kunin ang isang blankong papel. Kung hawak mo na ito, gagawa ka ng isang bagay na napaka-espesyal ngayon. Susulat ka sa Diyos. Sa sulat na ito ay magiging totoo ka at isusulat mo ang lahat ng iyong ginawa na hindi nagpapakita ng takot sa Diyos at sa paanong paraan ka hindi nagpapakita ng takot sa Kanya. Isulat mo ito at pagkatapos ay gumawa ka ng panalangin katulad ng ginawa ni Teacher kanina. Pero ngayon naman ay gagamitin mo ang sarili mong mga salita at magpasya na magsisi. Narating na natin ang pagtatapos ng panibagong klase. Napakasaya na makasama ko kayong muli. Kaya kaibigan, ipagpatuloy mo na matuto sa inyong CBC. Magkita-kita tayo sa susunod na klase. Paalam mga kaibigan, pagpalain kayo ng Diyos.